Kasi dadaan. Kakatrabaho ko sa kaibigan ko. Pumunta kami ngayon sa Taoyuan City Hall. Ito pala yung Taoyuan City Hall, guys. First time ko pumunta dito. So yung sinakay namin from Taoyuan is bus number 1. So bababa ka lang ng Taoyuan City Hall bus stop. So yan guys, police station yan dito. Tapos so ngayon pupunta kami guys sa Taoyuan, parang immigration siya. So dito you guys kinukuha yung mga re-entry pag nagbabakasyon sa Pilipinas, yung ARC. So pwede kayong pumunta dito sa mga migrants na may mga concern. National Immigration Agency pala. Dito lang yan sa Taoyuan. So malapit lang yan sa place namin. So ayan. So dito guys, kumuha si Jessie pala yan. Kumuha siya ng kanyang ARC ng kanyang baby. Kasi guys, dito guys sa Taiwan, pwede na buntis, inaalaw na nila. So ayan, kinukuha na nila yung baby nila ng ARC. So 6 months lang siya. So yung requirements is dalawang ARC ng baby ng father tsaka mother. Ayan. Tsaka may bayad lang. So ayan, 2,000 ata or 1,000. So kukuha ka lang ng number tsaka sa window. May nagta-translate naman dyan. Si ate. So ayan, so ngayon sa kanyang pagpunta dito, bali kukuhanin niya na lang yung kanyang yung kanyang ARC ng kanyang baby. So medyo mahirap din pala guys dito kasi kailangan mo ng ARC ng baby mo tapos ikaw mag-aasikaso. Medyo mahirap. Pero dito may 3 months naman na makalib ka. So ayan, mahirap mag-ayos ng mga papeles lalo na may trabaho. Pero syempre, 'di ba? Okay lang 'yan. Ayan, sumama nga ako kasi first time ko rin. Tsaka gusto ko rin makita kung paano. Ayan. So, minutes lang, mga 15 minutes siguro ang hintay. Tapos, ayun, nakuha niya na agad. So, ngayon, next stop, pumunta pala kami guys dito sa labor insurance. So, ito palang labor insurance guys dito sa Taiwan. After mo dito sa Taiwan, kung gusto mo na umuwi for good, pwede kang magpakwenta. Tsaka sa kanyang case, yung kanyang asawa kasi pag nabuntis ka kasi dito, pwede kang may labor insurance ka. May mga insurance ka na makukuha. So medyo malaki din siya. Tapos ayan, chinek niya lang. So medyo matagal nga lang kasi hindi namin siya nahintay kasi matagal yung pila. So kasi may next pa kami na pupuntahan kaya so just in case susunod lang ako po magpapakwenta ako kung magkano ba yung makukuha kasi 65 years old kasi may makukuha ka after mo dito. So need mo lang yung ARC. Yung ibang umuwi nagaano lang sila, nagpapakwenta muna tapos ikikip lang daw yung passport ARC. Ganyan ba? So dito lang kayo pupunta. Sa Taoyuan lang naman siya. Medyo malapit kung sa Taoyuan kayo. So ayan, yung next stop pala guys namin is sa consular kami, Ministry of Foreign Affairs, sa consular sa Taipei. So medyo nagaligo-ligo pa nga kami, pero pwede pa sa Taipei Main Station. Then ayan, pwede rin na blow line kayo sa Janda Temple. So dito pinasikaso yung magpapa-authenticate case ng mga passport, ganyan. May mga marunong naman mag-English yung mga so sa case niya kasi ipapa-authenticate niya yung birth certificate ng kanyang baby. Tapos ipa-process yun sa MECO. At saka gagawing travel documents. So no need na muna na yung passport kanyang anak. So medyo magastos ka lang siya. Saka maraming pila dyan. Pero mas mabilis lang siya. Kuha ka lang number muna. Marami naghihintay din yung mga foreigners din.
magpa-authenticate. Ayan. So, yun lang, mas mabilis. So, after nyan guys, dito sa Taiwan, pag magproseso ka ng mga documents mo, napakabilis lang. Unlike sa Pilipinas. Kaya ano